Maaliwalas ang umaga noon sa isang maliit na barangay sa probinsya ng Quezon. Walang gaanong ingay, tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng dahon sa hangin ang maririnig. Sa gitna ng katahimikang iyon, naghahanda si Liza at ang kanyang mister na si Marco para sa isang simpleng salu-salo sa bahay ng kanilang ina, si Aling Bebang, ang biyenan ni Liza. Kakakasal pa lang nina Liza at Marco 3 buwan pa lang ang nakakaraan. Galing si Liza sa Maynila at hindi pa sanay sa pamumuhay sa probinsya. Mabait naman si Marco, tahimik at responsable. Kaya kahit hindi gaanong kilala ni Liza ang pamilya nito, pumayag siyang tumira muna sa bahay ng kanyang asawa sa probinsya pansamantala, habang wala pa silang sariling tirahan. Isang linggo bago ang salu-salo, inimbitahan sila ni Aling Bebang sa kanilang lumang bahay sa dulo ng baryo. Medyo liblib ang lugar, medyo masukal pa nga. Pero ayon kay Marco, masarap daw magluto ang kanyang ina at bihirang mag-aya ng bisita, kaya hindi dapat palampasin. Hindi naman agad pinansin ni Liza ang ilang kwento-kwento ng mga kapitbahay tungkol sa bahay na yon. Ayon sa ilan, may mga kakaibang naririnig sa paligid tuwing gabi, mga yapak, mga aninong dumadaan sa bintana, at mga hayop na hindi mo masyadong maipaliwanag ang anyo. May nagsabi rin na matagal nang may mga balitang may nawawalang manok o alagang hayop malapit sa lugar na yon. Pero syempre, hindi naman basta-basta naniniwala si Liza sa mga kwento-kwentong ganon. Isa pa, hindi naman ganun ka-close ang mga kapitbahay, kaya inisip niyang baka tsismis lang ang lahat. Dumating ang araw ng salu-salo. Dala ang ilang pasalubong mula sa bayan, maagang naglakad sina Liza at Marco papunta sa bahay ni Aling Bebang. Hindi gaanong mainit ang araw, pero may kakaibang lamig sa simoy ng hangin habang papalapit sila sa lugar. Sa pagpasok nila sa kakahuyan, napansin ni Liza na parang biglang huminto ang mga huni ng ibon. Tahimik. Masyadong tahimik. Pagkarating sa bahay, sinalubong sila ni Aling Bebang na nakangiti. Mabait naman ito sa unang tingin. May katandaan na, payat at medyo kuba, pero matalas pa ang mga mata. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at sinabing, "Napakaganda mo pala, Liza. Bagay na bagay ka kay Marco." Ninisyan siya ni Liza. Pero sa kaloob-looban niya, may naramdamang kakaiba. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pero parang may malamig na hangin na dumaan sa batok niya habang nakatitig sa kanya ang matanda. Sa loob ng bahay, amoy na amoy ang nilutong pagkain, adobo, sinigang, at may kakaibang putaheng hindi agad niya nakilala. May parang maanghang na aroma, pero mabango. Nang ilabas ni Aling Bebang ang ulam, sinabi nitong, "Espesyal yan. Paborito ni Marco nung bata pa siya. Masarap yan, kahit hindi karaniwang niluluto sa Maynila." Naupo sila sa hapag. Napansin ni Liza na wala ni isang kapitbahay o kamag-anak na dumalo. 3 lang sila. Medyo nagtaka siya pero pinilit na lang ngumiti. Baka nga gusto lang ng matanda ng simpleng salu-salo, kasama lang ang anak at manugang niya. Habang kumakain, tahimik si Marco. Parang hindi siya yung Marco na masigla at palabiro. Tahimik lang ito habang nakayuko, paminsan-minsan ay sinusulyapan si Aling Bebang. Napansin din ni Liza na parang hindi lumalapat sa bibig nito ang kutsara, parang pilit lang kumakain. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang lalamunan. Parang may bumara, pero wala namang tinik. Umubo siya ng marahan. Napatingin sa kanya si Aling Bebang, sabay ngiting napakalamig. "Ayos ka lang, Hija." Tumango si Liza kahit hindi sigurado sa nararamdaman. Tumingin siya kay Marco para humingi ng tulong pero nakayuko pa rin ito.
Doon niya napansin nanginginig ang mga kamay nito. May gusto akong ipagtapat sa iyo, Liza, biglang sabi ni Aling Bebang, habang unti-unting tumatayo mula sa pagkakaupo. Matagal na kitang gustong makilala, lalo na mula noong makita kita sa panaginip ko. Napatingin si Liza sa matandang babae, pilit inaalis ang kaba sa dibdib niya. Pero bago pa man siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto sa likod ng bahay. At mula sa dilim, may dumaan na anino, mabilis, halos di mo maaninag kung hayop ba o tao. Doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Liza. At doon biglang naputol ang katahimikan. Napatingin si Liza sa pintong biglang bumukas. Mabilis ang anino, halos hindi niya matukoy kung may dumaan ba talaga o guni-guni lang. Pero ramdam niya sa balat niya ang panlalamig ng paligid. Napakagat siya sa labi, pilit pinapakalma ang sarili. Sa gilid ng mata niya, nakita niyang muling naupo si Aling Bebang, parang walang nangyari, at mumiti na para bang inaasahan talaga ang ganong pangyayari. Tiningnan niya ulit si Marco. Hindi ito makatingin sa kanya. Napansin niyang nangingilid ang luha sa mga mata nito. Gustong magsalita ni Liza, gustong tanungin kung anong nangyayari, pero tila nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi pa rin nawawala ang kakaibang pakiramdam sa loob ng tiyan niya. Parang may gumagalaw o bumabaling sa loob. Pinilit niyang umiti. Maano pong hayop yon? May pusa ba kayo? Napatawa si Aling Bebang, pero may laman ang tawa nito. Ah, baka si Itim. Pusa naming ligaw. Palabirong hayop yon. Madalas nagpaparamdam kapag may bisita. Hindi kumbinsido si Liza. Ang anino kanina ay hindi tulad ng pangkaraniwang pusa. Masyado itong mabilis at parang may hugis ng taong nakayuko. Hindi siya sigurado, pero parang nakarinig pa siya ng mahina at garalgal na huni. Habang patuloy ang pagkain, napansin ni Liza na tila lalong umiinit ang loob ng bahay. Para bang may nagsisiga sa labas pero walang usok. Pawis na pawis siya, kahit hindi siya ganon kadalas pawisan. Nakasuot lang siya ng simpleng blouse at shorts, pero parang kulang ang hangin. Samantalang si Aling Bebang ay mukhang preskong-presko pa rin sa kanyang lumang duster. Magaan ba pakiramdam mo, Liza? Tanong bigla ni Aling Bebang habang nakatitig sa kanya. Napapitlag si Liza. Opo, medyo po. Mainit lang po yata. Mainit talaga kapag may bisitang espesyal, sagot ng matanda habang kinukuskos ang kamay sa mesa. Napansin ni Liza ang mga kuko nito, mahahaba, matutulis, at may bahid ng maitim sa gilid. Parang hindi ordinaryong dumi. Para bang lumanat na nigas na dugo. Pinilit ni Liza na hindi ipahalata ang kilabot na unti-unting bumabalot sa kanya. Tumayo siya para lumapit sa bintana. Gusto niyang makalanghap ng sariwang hangin. Pero pagtingin niya sa labas, parang mas lumalalim ang paligid. Hindi pa hapon pero para nang papalubog ang araw. At sa may likod ng bahay, sa may tabi ng puno ng mangga, may nakita siyang nakatayong figura. Isang matangkad na babae. Mahaba ang buhok, nakatalikod, at parang nakatingin sa gubat. Mahina niyang tawag habang nakatingin pa rin sa bintana. May bisita pa po ba kayo? Hindi agad sumagot si Aling Bebang. Pero narinig niyang nagsalita ito mula sa likod, wala na akong ibang bisita. Kayo lang. Pero madalas, dumadalaw sila kapag may bagong miyembro ang pamilya. Napakabagal ng pagkakasabi nito, at bawat salita ay tila may kahulugan. Napalingon si Liza kay Marco, pero tila lalong namutla ito. Halos ayaw niyang lumingon pabalik kay Liza. Nagdesisyon si Liza na kailangan niyang makaalis saglit.
Ma, pupunta lang po ako sa banyo, paalam niya. Doon sa kanan ng kusina, sagot ni Aling Bebang, pero mag-ingat ka, minsan may naliligaw dyan. Napahinto si Liza sa paglalakad. Naliligaw. Umiti si Aling Bebang, mga pusa daga kung ano-ano. Hindi na nagsalita pa si Liza. Naglakad siya papunta sa kusina, at agad nakita ang banyo sa dulo ng madilim na pasilyo. Pumasok siya, pero hindi niya agad maisara ang pinto, sira ang kandado. Habang nakaharap sa salamin, napansin niyang namumutla siya. Ang mga mata niya ay tila lumalalim, at may manipis na guhit sa kanyang leeg na parang kakakalmot lang. Pinagpapawisan na siya ng malamig. Tumalikod siya para maghugas ng kamay pero biglang bumukas ang ilaw ng kusa. Napaatras siya. Nasa likod ng pintuan ang isang maliit na figura, bata. Tao. Hindi niya masabi. Mabilis itong umalis at narinig niyang muli ang kaluskos ng paa papalayo. Mabilis siyang lumabas ng banyo. Bumalik siya sa hapag pero wala na si Marco. Wala na rin si Aling Bebang. Marco, tawag niya, umiikot ang tingin sa bawat sulok ng bahay. Tahimik. Masyadong tahimik. Napansin niya ang isang lumang pinto sa gilid ng hagdan, bahagyang nakabukas. May mahinang tunog mula roon. Para bang may nag-aanugang upuan. Lumapit siya, dahan-dahan. At habang papalapit siya, narinig niya ang tinig ni Aling Bebang, mahina pero malinaw. Hindi mo na siya maagaw, Liza. Isa na siya sa amin at bago niya mabuksan ang pinto, biglang may kamay na lumapat sa balikat niya, malamig, matigas, parang walang laman. At doon muling naputol ang katahimikan. Napasinghap si Liza nang maramdaman ang malamig na kamay sa balikat niya. Agad siyang lumingon, at sa likod niya ay si Marco, pero may kakaiba sa mga mata nito. Hindi na ito ang Marco na kilala niya. Walang sigla ang tingin, walang emosyon. Para bang may kung anong nakaangkla sa kanyang kaluluwa. Hawak siya nito sa balikat, mahigpit, pero hindi marahas. Marco, anong nangyayari? Nasaan si mama mo? Mahina niyang tanong, pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses. Hindi agad sumagot si Marco. Tumingin ito sa pintong bahagyang nakabukas at nagsalita sa napakahinang boses, hindi mo na kailangang malaman. Pero kailangan mong sumunod. Napaatras si Liza. Ano nang ibig mong sabihin? Bakit ganito ang bahay na to? Ano ba talaga to, Marco? Sa halip na sumagot, lumapit si Marco at marahang hinawakan ang kanyang kamay. May mga bagay na hindi mo na dapat pang-alamin. Minsan mas ligtas ang hindi nakikita. Hindi ako naniniwala dyan, mariing sabi ni Liza habang pilit binabawi ang kanyang kamay. Gusto kong malaman ang totoo. Gusto kong malaman kung anong nangyayari sa pamilya niyo. At bakit pakiramdam ko hindi ako ligtas dito. Sa puntong yon, biglang lumamlam ang ilaw sa buong bahay. Tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Parang may sumipsip sa hangin sa buong kabahayan. At mula sa likod ng pintuan, narinig nilang muli ang ungol, isang tunog na hindi galing sa tao, pero hindi rin hayop. Mahaba, malalim at tila puno ng gutom. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas si Aling Bebang. Nakasuot na ito ng kakaibang damit, kulay itim, may tila lumang burda ng mga simbolong hindi maintindihan. Ang buhok niya ay nakalugay, at sa ilaw ng kandilang dala niya, makikita ang mapupulang mata nito na para bang nagbabaga. Liza, bulong ng matanda. Alam kong nararamdaman mo na. Ang dugo mo ang init niyan. Kaya't hindi na kita bibigyan ng pagkakataong makaalis pa. Muling lumingon si Liza kay Marco,
umaasang kakampi niya ito, pero nanatili itong tahimik. Nakapako lang ang mga mata nito sa kandila, tila ba na hipnotismo. Napaatras siya paakyat sa hagdan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero gusto niyang makalayo sa dalawang nilalang sa harap niya. Sa isip-isip niya, ano ba to? Kulto. Mga aswang. Multo. Hindi niya alam. Lahat ng alam niya nababalot sa takot. Habang patuloy siyang umaakyat, naramdaman niya ang banayad na pagyanig sa sahig. Mula sa kisame, tila may gumagapang. May mahinang gasgas, parang kuko sa kahoy. Tumingala siya, at sa gilid ng kisame, nakita niya ang dalawang mata, mapula, parang sa pusa, pero mas malaki. Parang may nakadapa sa kisame mismo. Bumilis ang paghinga niya. Pumasok siya sa unang kwartong nadaanan niya at isinara ang pinto. Niyakap niya ang sarili at nagsimulang magdasal. Paulit-ulit. Kahit hindi siya relihiyosa, sa oras na iyon lang ang alam niyang sandata. Maya-maya, may narinig siyang mahihinang yabag sa labas ng kwarto. Hindi ito ang lakad ni Marco o ni Aling Bebang. Magaan, mabilis at paikot-ikot. Tila may batang naglalaro pero walang tawa, walang kasiyahan. Napalunok siya ng laway. Sa bandang gilid ng silid, may maliit na aparador. Dahan-dahan siyang gumapang papunta roon at nagkubli. Sa kanyang pagkakatago, bumalik sa isip niya ang mga kwento ng mga taga-baryo. Mga aswang na nagpapanggap bilang tao, sumasama sa lipunan pero tuwing gabi nagbabagong anyo. May mga ritual daw ang ilan sa kanila tuwing may bagong kasapi sa pamilya, lalo na kung galing sa labas, at may malinis na dugo. Naalala niya ang sinabing isa na siya sa amin ni Aling Bebang. Si Marco ba isa na rin sa kanila? O baka pinilit lang? Baka may paraan pa para mailigtas siya. Sa mga saglit na yon, isa pang memorya ang pumasok sa isip niya. Noong unang beses siyang ipinakilala kay Aling Bebang, sinabihan siya nitong huwag masyadong gumala sa gabi sa baryo nila. Akala niya ay simpleng paalala lang yon ng isang konsernadang biyenan. Pero ngayon, tila ba may mas malalim na dahilan? Pinoprotektahan ba siya noon? O pinaghahandaan na siya? Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Dahan-dahan. Mula sa puwang ng aparador, nakita niya ang mga paa, hindi sa tao. Mahaba ang mga kuko, at hindi pantay ang pagkakatayo. Ang balat ay kulay abo, at parang lumulutong ang bawat galaw. At habang nakatago siya, pinipigilan ang sariling huminga. Narinig niya ang boses ni Aling Bebang, mahinang boses na parang nakikipag-usap sa ibang nilalang, kunin niyo siya ng buo habang sariwa pa. Muling tumigil ang lahat ng tunog. Isang malakas na kaluskos. At saka biglang katahimikan. Nandoon lang si Liza, hindi gumagalaw. At sa katahimikang yon nagsimula ng dumampi ang mabibigat na yabag paakyat sa aparador. Habang papalapit ang mabibigat na yabag sa aparador, ramdam ni Liza ang panginginig ng sahig. Parang bawat hakbang ay may dalang banta, parang bawat galaw ay nagpapahiwatig ng paglapit sa isang bagay na hindi na niya kayang harapin. Pilit niyang kinokontrol ang paghinga, baka marinig siya. Baka malaman ng nilalang kung nasaan siya. Sa madilim na sulok ng aparador, naiipon ang kanyang pawis sa noo at leeg. Ramdam niya ang matalim na pintig ng puso niya, mabilis, malakas, at puno ng takot. Sa labas ng aparador, narinig niyang may nagsalita. Mababang boses, garalgal. Hindi siya sigurado kung si Aling Bebang iyon o isa sa mga nilalang na kanina lang ay gumagapang sa kisam. Mabango ang dugo ng batang ito, bulong ng tinig. Malinis, sariwa. Saktong sakripisyo para sa gabing ito.
Napapikit si Liza. Ang salitang sakripisyo ay parang kutsilyong dumaan sa kanyang isipan. Hindi na ito simpleng salusalo. Hindi na ito simpleng kababalaghan. Isa itong ritual. At siya ang sentro. Ilang segundo lang ang lumipas, biglang tumigil ang yabag. Wala na ang tunog sa labas ng aparador. Tila nawala rin ang presensya sa paligid. Pero hindi siya basta-bastang lalabas. Alam niyang maaaring bitag lang ito. Isang laro ng isipan. Ang katahimikan na para bang inaanyayahan siyang gumawa ng maling hakbang. At tama nga ang hinala niya. Bigla na lang bumukas ang pinto ng aparador, malakas, parang sinadyang bulatin siya. Sa harap niya si Marco. Pero hindi na siya ang dating Marco. Maputla ang balat nito, dilat ang mga mata, at may itim na likido na dumadaloy sa gilid ng labi. Nakatingin ito sa kanya, pero parang hindi siya nakikita. Tumakbo ka na, bulong ni Marco. Bago pa maging huli ang lahat. Hindi siya agad nakagalaw. Gusto niyang maniwala, pero paano kung ito rin ay bahagi ng panlilinlang? Liza, pakinggan mo ako, mariing sambit ni Marco. Lalabanan ko pa. Hindi pa huli ang lahat. Pero kailangan mo munang makaalis. Bago pa siya makagalaw, narinig nilang muli ang tunog mula sa ibaba ng bahay, sigaw. Malalim, matinis, parang tinig ng maraming boses na pinagsama. Puno ng galit. At gutom. Kailangan nating bumaba. Doon ang daan palabas, sabi ni Marco habang hawak ang kanyang kamay. Pero hindi tayo dapat magkasama. Ikaw mauna. Hindi kita iiwan, sagot ni Liza, nanginginig ang boses. Ayokong umalis na hindi kita kasama. Hindi mo ko matutulungan kung mahuhuli ka rin nila, sagot nito. May alam akong daan palabas. Sa likod ng bahay may lumang bintana. Hindi nila binabantayan yon dahil bihira ang nakakakita. Wala ng oras. Mabilis silang bumaba ng hagdan. Ngunit sa gitna ng pagtakbo, nakita nila si Aling Bebang. Nakatayo ito sa gitna ng sala, hawak ang isang lumang lampara na may apoy na kulay asul. Sa paligid niya, may nakapaikot na aninong gumagalaw, mga anyo ng nilalang na hindi mo maipaliwanag. May mahahabang dila, may matutulis na kuko, may mga matang mapupula na parang walang kaluluwa. Hindi ka na makakatakas, Liza, sabi ni Aling Bebang. Ang gabi ay para sa amin. At ikaw ang handog. Pinilit ni Marco na harangan si Aling Bebang. Ako ang anak mo. Ako ang dapat mong pakinggan. Huwag mo siyang sasaktan. Anak, mumisi ang matanda, mapait ang ngiti. Hindi mo na ako anak. Isa ka ng taksil. Pinili mong protektahan ang isang hindi kabilang sa atin. Kaya pareho kayong magbabayad. Biglang nagliyab ang apoy sa lampara. Tumalsik ang asul na liwanag sa sahig, at sa isang iglap, bumalot ang init sa paligid. Narinig ni Liza ang malalakas na yapak, ang pag-iyak ng isang nilalang, at ang tilian ng kung anong hindi niya kailanman gustong makita. Walang nagawa si Marco kundi itulak si Liza papunta sa likod ng bahay. Tumakbo na, sigaw nito. Nagmamadaling sumugod si Liza sa kusina, tinungo ang likod na bintana. Halos hindi niya maramdaman ang mga paa niya sa kaba. Habang binubuksan ang luma at kalawanging bintana, narinig niya ang paglapit ng isang nilalang sa kanyang likuran. Ramdam niya ang hininga nito, mainit, mabaho, at puno ng kasamaan. Paglingon niya, isang anino ang bumalot sa buong kusina. Isa sa mga nilalang. Nakasabit sa kesami, bumaba ito dahan-dahan gamit ang mahahabang kamay.
Sa gilid ng bibig nito, may mga matulis na ngipin na naglalaway. Wala siyang sandata. Wala siyang takas. Ngunit sa isang iglap mula sa labas, may malakas na sigaw, pamilyar. Boses ni Marco. Isang hiyaw na tila nagmula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. At pagkatapos noon, isang matinding liwanag ang pumutok mula sa sala. Napatigil, gumulong siya sa lupa, sugatan, pero buhay. Sa kanyang pagtayo, muli niyang narinig ang sigaw ni Marco. At sa gabing ito, hindi pa rito matatapos ang lahat, halos hindi pa rin makapaniwala si Liza sa mga nangyari. Nakalabas siya ng buhay mula sa bahay ng mga Montemayor, pero parang iniwan niya ang kalahati ng kanyang sarili sa loob. Ang huling sigaw ni Marco ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung buhay pa ito o kung iyon na ang huling beses na maririnig niya ang tinig ng lalaking minahal niya. Wala siyang direksyon, pero patuloy siyang tumatakbo sa madilim na gubat sa likod ng bahay. Wala siyang ibang dala kundi ang takot, galit, at isang hindi mawaring pangako sa sarili, babalikan niya si Marco. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, napansin niyang tila may liwanag sa di kalayuan. Isang bahay. Maliit lang, parang kubo, pero may sindi ang gasera sa bintana. Nagdalawang isip siya kung lalapitan iyon, pero wala na siyang ibang mapupuntahan. Sa kabuuan ng baryo, iisa lang ang alam niyang hindi bahagi ng pamilya ni Aling Bebang, si Mang Delfin, ang matandang albularyo na minsang nabanggit ni Marco. Maingat siyang kumatok. Pagbukas ng pinto, bumungad ang matandang nakakulubot ang mukha, pero matalim pa rin ang mata. Alam kong darating ka, mahinang sabi nito. Matagal ko nang nararamdaman ang gulong paparating. Napatingin si Liza sa paligid ng bahay. May mga dahon ng saging na may abo, mga anting-anting na nakasabit sa mga bintana, at amoy ng insenso sa hangin. Kailangan ko ng tulong. Nandoon pa si Marco at si Aling Bebang, hindi sila mga tao. Tumango si Mang Delfin. Hindi na. Matagal na silang sumapi sa dilim. Akala ko'y sapat ang mga panalangin at babala, pero masyado nang malakas ang kanilang lahi. Ikaw ang hinog. Ikaw ang handog na magpapalakas sa kanila sa susunod na siklo ng buwan. Bakit ako? Nanginginig na tanong ni Liza. Ano bang meron sa akin? May dugo kang malinis. May lahing may kakayahang kumontra sa dilim, isa kang bantay, tagapagdala ng liwanag. Kaya't ang pagsanib nila sa iyo ang magpapalakas ng kanilang lahi. Kapag ikaw ay nakuha nila, hindi na muling babalik sa katahimikan ng baryo, o kahit ang mga susunod pang henerasyon. Namilog ang mata ni Liza. Hindi niya kailanman inisip na may ganito siyang pinanggalingan. Wala sa pamilya nila ang may alam sa mga ganitong bagay. O baka tinago lang talaga. Pero si Marco parang nilalabanan niya. Parang ayaw niyang mapasama sa kanila. Pwede pa ba siyang mailigtas? Tanong niya, halos mapaiyak. Kung hindi pa tuluyan ang kanyang pagbabagong anyo. Pero kailangang agapan. Kailangang mahinto ang ritual sa mismong gabi ng kasukdulan. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Umalinggaw ang tila iyak ng isang babae. Tumayo si Mang Delfin at kinuha ang isang lumang kahon. Binuksan niya ito at inilabas ang isang lumang espada, may ukit na simbolo sa gilid. Ito ang gagamitin mo. Hindi sapat ang dasal. Kailangan mong harapin ang dilim, ikaw mismo. Hindi pa man siya nakakahinga ng malalim, biglang dumilim ang paligid. Parang may aninong bumalot sa kubo. Mabilis na sinindihan ni Mang Delfin ang mga palaspas at sinimulan ang orasyon. Napaupo si Liza sa isang sulok, pinapanood kung paano lumalaban ang matanda sa hindi nakikitang kalaban.
Ngunit sa isang iglap, isang itim na anyo ang pumasok sa loob ng bahay, matangkad, may mga matang pula, at bibig na punong-puno ng matutulis na ngipin. "Huli ka na, Liza," bulong nito. "Sa gabing ito, kami na ang mananatili." Nang akmang susunggaban siya ng nilalang, tumalon si Mang Delphine sa harap niya, tinamaan ng matalim na kuko. Tumalsik ang matanda sa gilid ng dingding, duguan, pero bago pa man siya mawalan ng malay, naibulong niya kay Liza, "Huwag kang tumigil kahit anong mangyari." Naiwan si Liza sa gitna ng kagubatan ng takot at galit. Dala ang espada, naglakad siya patungong muli sa bahay ng Montemayor. Ngunit habang papalapit siya, isang bagong anyo ang sumalubong sa kanya, si Marco. Buhay, pero wala na ang dating Marco. Kalahating tao, kalahating nilalang. At sa likod nito si Aling Bebang, ngayon ay hindi na mukhang tao. Puno ng mga mata ang kanyang balat, at ang mga kamay niya'y tila naging mahaba at matatalas. "Ang pagpili mo ng landas ay simula pa lang," sabi ni Aling Bebang. "At ngayong alam mo na kung sino ka, anong pipiliin mo, Liza? Kami o sila?" Muling nagdilim ang paligid. Tumigil ang hangin. At sa harap niya, si Marco, nakataas ang kamay, at hawak-hawak ang espada ng dilim na noon ay sa kanila lang. "Kung ayaw mong sumama, handa ka bang lumaban sa akin?" tanong ni Marco, mababa ang boses pero puno ng sakit. At doon, sa gitna ng dalawang mundo, liwanag at dilim, si Liza ay kailangang pumili, ngunit wala pang kasiguraduhan kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Humigpit ang hawak ni Liza sa espada habang nakatayo sa harap ni Marco. Hindi niya maintindihan kung ano ang mas masakit, ang makita ang pagbabago ni Marco, o ang malaman na siya na ngayon ang dapat niyang labanan. Sa likod ng dating kasintahan, si Aling Bebang ay nakangiti. Parang sabik na sabik sa nalalapit na sakripisyo. Sa paligid nila, nagsimulang lumabas ang iba pang nilalang, mga anyong hindi mo maisusulat sa kahit anong alamat, at lahat sila ay nakatingin kay Liza na parang isang handang kainin na alay. "Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo, Marco," mahina niyang sabi, nanginginig ang tinig, "pero kung may kahit kaunting bahagi ka pa na nakakakilala sakin, pakiusap lumaban ka." Sandaling natigilan si Marco. Kumura pang mga mata nito, bumilis ang paghinga. Tila may naglalaban sa loob niya, ang nilalang na pumalit sa kanya, at ang taong minsan siyang minahal. Ngunit bago pa man ito tuluyang makapagdesisyon, isang utos mula kay Aling Bebang ang bumasag sa katahimikan. Wala nang panahon para sa pagdududa. Isagawa na ang sakripisyo. Sa isang iglap umatake si Marco. Mabibilis ang galaw niya, matatalas ang mga kuko, ngunit hindi umatras si Liza. Ginamit niya ang espada ni Mang Delphine para salagin ang mga atake. Bawat bangga ng bakal ay may kasamang sigaw ng pagkabigo. Ang mga nilalang sa paligid ay hindi rin tumigil, unti-unti silang lumalapit, sumasabay sa kaguluhan, parang naghihintay ng huling putok ng ritual. Sa gitna ng sagupaan, biglang nagliwanag ang espada ni Liza. Mainit. Maputi. Nakasisilaw. Tila may gumigising sa loob niya, isang kapangyarihang matagal nang natutulog. Dito niya naalala ang sinabi ni Mang Delphine, "Ikaw ang bantay, ikaw ang ilaw." Hindi lang siya handog. Isa siyang tagapagtanggol. Isa siyang harang sa pagitan ng dilim at ng mundo ng mga tao. Pinilit niyang itama ang mga galaw, hindi para patayin si Marco, kundi para ipakita na kaya pa nitong lumaban. Kaya pa nitong bumalik. Sa isang huling saksak, hindi tinamaan si Marco kundi ang lupa sa kanyang harapan. Mula roon, pumutok ang liwanag na tumama sa katawan ni Marco at sumira sa aninong bumalot dito. Napahandusay si Marco.
Hinal, duguan pero buhay. At sa kanyang mga mata, bumalik ang dating sigla. Liza, patawad, mahinang sambit niya. Ngunit wala ng oras para sa luha. Sumigaw si Aling Bebang, ngayon ay ganap nang nagbago ang anyo, naging dambuhalang nilalang na may pakpak ng paniki at mukha ng daan-daang kaluluwa. Hindi niyo ako mapipigilan. Sa gabing ito, isusumpa ko ang inyong lahi magpakailanman. Sa pagkakataong iyon, magkasamang humarap sina Liza at Marco. Ginamit nila ang espada, ang dasal, at ang tibok ng puso nilang lumalaban para sa isa't isa. Sa huling pagsagupa, sinaksak nila si Aling Bebang sa dibdib, hindi para patayin, kundi upang ibalik siya sa kailaliman kung saan siya nagsimula. Mula sa katawan nito, isang pagsabog ng itim na usok ang lumabas, kasabay ng malalakas na sigaw ng daan-daang kaluluwang pinahirapan nito. Nagliyab ang buong paligid. Ang bahay ng Montemayor ay gumuho. Isa-isang naglaho ang mga nilalang. Si Marco ay muntik ng matabunan ng bumagsak na kahoy, pero inabot siya ni Liza at magkasabay silang tumakbo palayo. Akala nila tapos na ang lahat. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Liza sa kanilang bahay sa bayan. Tahimik, simple, at malayo sa mga anino ng kabubatan. Kasama niya si Marco, na ngayon ay muling nabubuhay bilang tao. Ngunit kahit anong saya sa kanilang muling pagkakasama, may isa pa siyang iniisip, ang huling salita ni Aling Bebang, isusumpa ko ang inyong lahi. Isang gabi, habang natutulog si Marco, napansin ni Liza ang isang bagay sa braso nito, isang marka, tila itim na ukit ng isang mata. Hindi niya ito nakita noong una. Hinawakan niya ito pero bigla itong umiinit. Napaatras siya. Pagmulat ni Marco, hindi siya agad nagsalita. Nakatitig lang siya sa kanya, at sa mahinang tinig ay sinabi, Liza, may naririnig ako tuwing gabi. Tinig niya. Bumubulong. Sinasabing hindi pa tapos ang lahat. Napapitlag si Liza. Sa labas ng kanilang bintana, napansin niyang hindi gumagalaw ang mga dahon kahit na may hangin. Tahimik ang paligid. At sa ilalim ng buwan, isang aninong mabilis na dumaan sa harapan ng kanilang bahay, hindi tao, hindi rin hayop. Isa na namang nilalang na tila naghahanap. Sa halip na katahimikan, muling nanumbalik ang tanong, ang gabing iyon ba ay tunay nang nagwakas? Sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman ni Liza ang sagot, hindi pa. At kailangan niyang maging handa sapagkat ang totoong laban ay magsisimula pa lamang. Muling bumalik ang araw sa buhay ni Liza at Marco. Matapos ang lahat ng nangyari sa bahay ng Montemayor, at ang labang muntik ng magdulot ng kapahamakan sa buong baryo, unti-unti silang nagbago ng direksyon. Lumipat sila sa ibang bayan, mas tahimik, malayo sa anumang alaala ng madilim na nakaraan. Ngunit kahit pa ganoon, dala pa rin nila ang mga bakas ng karanasan, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa puso at isipan. Araw-araw, pinipilit ni Liza na maging normal ang lahat. Nagtanim siya ng mga gulay sa bakuran, nagbukas ng maliit na tindahan, at natutong mamuhay na parang walang nangyaring kakaiba. Ngunit sa tuwing magigising siya sa gabi, may mga pagkakataong maririnig niya pa rin ang sigaw ni Aling Bebang, ang halakhak ng mga nilalang, at ang pagkalabog ng kanilang mga paa habang humahabol sa kanya. Pinapaalala nito sa kanya ang responsibilidad na iniwan ni Mang Delphine bago ito tuluyang pumanaw, ikaw ang bantay. Samantala, si Marco ay patuloy na ginagamot ang sarili, hindi lang sa mga sugat ng katawan kundi pati sa isip. Lumalaban siya sa mga tinig na minsang bumalot sa kanyang isipan. Alam niyang kahit na iligtas siya ni Liza mula sa kadiliman, hindi ito nangangahulugang wala ng panganib. Ang markang naiwan sa kanyang braso ay unti-unting pumupusyaw,
pero alam niyang isang araw ay maaari itong magbalik. Kaya't sinanay niya ang sarili. Araw-araw, nag-ehersisyo siya, nagbabasa ng mga sinaunang libro tungkol sa mga aswang, engkanto, at iba pang nilalang ng dilim. Gusto niyang maging handa, hindi na para sa sarili lang, kundi para kay Liza. Isang hapon habang nag-aayos sila ng lumang kahon na nakuha nila mula sa mga gamit ni Mang Delphine, may nakita silang lumang journal. Nakasaad dito ang kasaysayan ng mga bantay, mga taong may kakayahang labanan ang kasamaan, hindi gamit ang lakas, kundi gamit ang puso, paniniwala, at kagustuhang protektahan ang liwanag. Nalaman nila na si Liza ay huling tagapagmana ng isang sinaunang lahi ng mga bantay na unti-unti nang nauubos. Ipinanganak siya sa panahong kritikal, kung kailan muling sumusubok pumasok sa mundo ng mga tao ang dilim. Ngunit higit pa roon, may isa pang revelasyon sa journal. Ang sumpang binigkas ni Aling Bebang ay hindi para pumatay, kundi para magpatuloy ang koneksyon ni Marco sa mundo ng dilim. Siya ang magiging tulay ng mga nilalang upang makapasok muli sa mundo ng tao, kung sakaling bumigay siya sa tinig ng kasamaan. Natahimik si Marco matapos basahin yon. Tumingin siya kay Liza, at sa kanyang mga mata, may takot ngunit may paninindigan. Kung darating ang panahon na ako mismo ang maging panganib sa mundong ito. Liza, kailangan mong tapusin ito. Umiling si Liza. Hindi mo na kailangang labanan ito mag-isa. Magkasama tayong lalaban. Hanggat may isa't isa tayo, walang tinig na mas malakas sa pagmamahal natin. Mula noon, naging layunin nilang protektahan ang iba. Lumibot sila sa mga baryo, tinutulungan ang mga taong may karanasan sa kababalaghan, isinusulat nila ang mga kwento sa kanilang journal, at ibinabahagi sa mga tao ang mga dapat gawin upang makaiwas sa masasamang espiritu. Naging gabay sila, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa mas marami pa. Ngunit kahit tila bumalik na sa katahimikan ang mundo, alam nilang hindi tuluyang nawawala ang dilim. Minsan, may mga ulat pa rin ng nawawalang tao sa mga baryo. May mga batang biglang nananaginip ng isang mukha, matandang babae na may maraming mata. At sa tuwing maririnig nila ito, alam nilang may dapat silang puntahan. Hindi na muling bumalik si Aling Bebang. Ngunit sa mga kwento ng kababalaghan, ang kanyang pangalan ay patuloy na binabanggit bilang babala sa lahat na may mga nilalang pa rin sa likod ng anino, at hindi lahat ng inaakala mong kamag-anak ay tao pa rin. Sa mga kwento ng mga kabataan sa baryo, laging may isang eksenang paulit-ulit, isang munting salo-salo sa isang lumang bahay, na may matandang babae na masyadong mabait hanggang sa hindi na siya tao. Para kina Liza at Marco, ito na ang kanilang buhay, walang kasiguraduhan, ngunit puno ng layunin. Ang kanilang pagmamahalan ang naging sandata laban sa dilim. At sa huling pahina ng journal ni Mang Delphine, muling isinulat ni Liza ang isang mensahe para sa mga makakabasa sa hinaharap. Kapag naramdaman mong may kakaiba sa paligid mo, huwag mo itong baliwalain. Minsan, ang pinakatotoong kwento ay yung hindi natin inaasahang mangyari. Kaya't kung may salo-salo sa bahay ng isang kakaibang biyenan, mag-ingat ka. Baka hindi lang kwento ito. At sa pagsasara ng aklat, tahimik ang gabi. Ngunit sa ilalim ng buwan, may mga matang nakamasid. At sa bawat lihim na hindi pa naibubunyag, nagsisimula na namang isulat ang panibagong kwento.